So, ngayong gabi sa Eyewitness, yung dokumentaryo ko, tungkol siya sa mga relocation sites o yung mga murang pabahay na binibigay ng gobyerno na maraming mga residente ang nagre-reklamo. So, naisip ko, para talagang maintindihan yung buhay sa relocation site, titira ako dito. Titira ako dito ng 3 araw, wala ko ibang dadalhin, kundi damit ko lang at saka 1,000 piso para pamasahe at pambili ng konting kagamitan. Ang napili naming relocation site ay sa Southville 1, Cabuyao, Laguna. Dito nirelocate ang 10,000 pamilya na nakatira dati sa riles ng tren sa Maynila at Makati. Hindi ako masyadong natatakot kasi sa dami ba naman ng mga pinuntahan ko ng mga lugar. Makakita ko ng bundok, mapupunta ako kung saan-saan lugar. So, what more sa isang relocation site na binigay ng gobyerno, siguradong kayang-kaya kong mabuhay doon. Ito na. Walang pagka. Thank you, boss. Salamat. Naku, wag bumaba dito. Nasaan itong Magallanes? First time kong mag-commute hanggang Cabuyao, Laguna. Papuntang Cabuyao. Cabuyao. Diretso pa. Mababait naman ng mga Pilipino eh. Alam, magtatanong ka lang sa kanila kung saan. Yun nga lang, may danger na baka maligaw ka, ganyan. Kuya, Cabuyao. Cabuyao. Ha? Southville 1. Arnold, Cabuyao. Ito, pwede dito? Pwede, kahit gano. Hanggang Southville 1? Magkano? 150? Oo, malayo. Nalayuan na talaga ako dun sa biyahe. Kaya, kinagat ko na yung 150 pesos. I didn't expect, hindi ko in-expect na ganito siya kalayo. Southville 1 na ito? Na ito? So, nandito na tayo ngayon sa Southville 1 relocation site. Yung unit na naka-assign para sa akin ay nasa Block 68, Lot 202. So, ngayon nasa Block 18 pa lang tayo. So, marami-rami pa. Block 68 pa eh. Yung bungad kasi maganda yung mga bahay eh. Yung bungad parang meron pa nga ako nakita mga bahay na up and down, tapos may nakikita akong mga kuryente, yung pataas na ng pataas yung block. Medyo nababawasan na ng bintana yung mga bahay, yung mga pinto, nag-iiba na siya, yung mga, dati may mga pintura, tapos biglang nagiging hollow blocks na lang yung mga bahay. Aray. Block 68. Ate, saan ang Block 68? Ha? Ah, sa kabila? Anong block to? Ah, sa kabila. Thank you. Medyo kinabahan na ako. Sabi ko, parang wala akong nakikitang bahay na. Tapos pagliko nga namin, meron akong nakitang hile-hilera ng mga hollow blocks. Yun na pala yung bahay. Saan po yung Block 68? Ah, ito. Block 68? Saan po yung 202? 202? Block 202? Saan po? Ito? Ininis pa lang nila, ininis mo yung mga papagay. Okay. Kayo kapitbahay ko? Ako po si Cara. Maswerte ng araw ako. Kasi yung dinatnan ko, may pader na at merong bubong. Nung dumating daw dito si Mang Toti at saka yung kanyang pamilya, puro lupa lang at talahib. Tent lang sila. Binigyan lang sila ng tent. Walang tubig? Wala pa. May nakabang na siya, kaso wala pang linya. Walang linya pa sa bahay. Ang
ang kuryente niya, nakatap na rin doon, may power na, hindi pa rin sila naglilinya ng lumig papunta sa bahay. Patay. Binigyan lang sila ng NHA ng 50,000 pesos para makagawa ng bahay nila. At kung meron kang 50,000 pesos mga 3, 4, 5 years ago, ito lang yung mapapagawa mo. 4 na dingding, bubong, at saka isang toilet bowl. Pero nung pinangako po sa inyo, sinabi po ba may tubig? Kasi po, ang nalasa namin doon, may tubig, may kuryente. Ang dapat na ilipat sa amin, paglipatan sa amin, may tubig na may kuryente. Dapat lang. Wala pa rin. Saan kaya ako dito matutulog? Siguro maglalapad na lang ako dito. Hindi na ako magtatabi. Gusto ko muna siguro yung mga bibilin ko. Kaldero. Kailangan ko ng balde, tabo, mantika, ulong, bigas. Ay, plato. Kayo po yung kapitbahay ko? Ano? Ilang years na kayo dito? 2 years na po kami sa January. Babayaran daw namin tubon dyan ng 250 a month. Ano? 30 years na nang babayaran to. 20 years? Kaya nga po yung inano namin sa 250 a month? Opo. Di sa labo ng 5 taon, 250. Oo. Bago nagdadagdag pa ho na magiging 350 ba, 500. Kahit magiging po na 300. After 5 years, so, Pagka na pa 5 years. 450? Okay, ito niya lahat kung magkano nga abutin. Umaabot lahat yun ng, hindi ko malaman kung mahigit 185. Balde? Sandok. May sandok ka dyan. Thank you! So, binili ko na lang kaldero, kawali, bumili ako ng mantika, uling, tapos yung mga things na para makapag-survive. Bumili ako ng timba kasi sabi ni Mang Toti wala daw tubig. So, kailangan daw mag-igib. Sobrang init dito. Wala kasing puno dito sa lugar na to. So, sobrang tirik na tirik yung araw kanina nung namalengke. Ang init-init, talagang naliligo na ako sa pawis. Tapos, hindi ko na talaga kaya, nakaka-drain siya ng energy. Saan po dito nag-iigib? Nato tayo mga tao sa kanya kasi nga walang pakialam sa mundo, natutusot din siya ng ano niya, ng katawan niya. Doon na kami nagtawa kasi talagang parang taga-rito rin siya sa Outbill. 53. Hindi ka? Hindi. Kasi ang daming lamok mo sa lugar ko eh. Anong trabaho niyo dito, Nay? Trabaho namin na? Oo. Naghugas ng bote. Naghugas ng bote. Uy, pakilala niyo na lang ako bukas. Ang plano ko lang for my second day ay magtrabaho. Kasi hindi na talaga kasya yung pera ko. Sa totoo lang, hindi ka na makakabili dito ng gasol. Kahit na uling, pahirapan pa eh. Uling na yun, pahirapan pa sa pagbili. Sabi nila sa akin, marami daw lamok. Naglagay na rin ako ng katol. 4 na katol yung nilagay ko. Para lang sigurado kung sakaling dumating daw yung batalyon ng mga lamok na sinasabi nila. So, hindi ko na inisip kung ano man yung mga nandun sa lupang insekto, yung mga gagamba, mga ipis. Hindi ko na inisip yun kung gagapang sila.